Paano kung inabot na ng 6 months, di mo pa nababawi yung puhunan? Anong decision gagawin mo doon? You have to stop. Stop ka na. Ilang months ang binibigay mo para mag-stop ka na? 3 months mararamdaman mo 3 months. 3 months alam mo na yung negosyo kung magpa-fly o hindi. Oo, mararamdaman mo na. Pag 3 months na walang nangyayari, isip-isip ka na. Mag-isip ka na, either gumawa ka ng paraan para makabenta mo yung produkto mo, increase yung sales, or stop. Maghanap ka ng paraan para increase or stop. Ganun lang kasimple. Huwag kayo matakot magsara. Huwag matakot magsara. Hindi failure yun, sir. Hindi failure yun. Pinoprotektahan mo para hindi maubos. Pinoprotektahan mo yung sarili mo para hindi ka maubusan, para hindi mo maubos yung puhunan mo, mailipat mo o kaya makagawa ka ng bagong negosyo. So it's either gawa ka ulit ng bagong concept, or transfer to another location. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centris. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Sa tagal na nasa food business ka, ano ang mga sekreto para hindi pa sosyalan, no? Wala sa laki ng ginastos mo ang success ng isang business. Wala sa laki ng puhunan. Wala sa laki ng puhunan. Ang kailangan mo lang, i-feel mo kung ano yung... Kailangan ma-feel mo yung business eh. Kung ano yung para sa'yo eh. Kung ano yung gusto mo eh. Pag hindi mo na-feel yung business na itatayo mo, walang mangyayari dyan eh. Kailangan feel mo siya. Paano mo minamanage yung time mo na ang dami mong tindahan? Iba, bawat isang store, iba yung produkto, iba yung preparation mo. Siyempre, diba? Iba yung oras kailangan mo doon. Paano mo pinagkakasyang oras mo? Ang dami mong... Hindi, ano yan. Sabi nila, time management. Yung time management kasi ito, maglaan ka ng portion ng araw mo dito sa isang branch na to. Maglaan ka dito sa kabila. So yung 24 hours naman siguro makakapag-provide ka ng time na yon. So yung 24 hours mo, hinati-hati mo? Hati-hati mo yun, syempre. Paano mo... Ayun eh, doon ako na ano kasi... From the pizza, ikaw lahat nag-prepare. Sa ngayon, ako nag-prepare sa umaga. Sa umaga? Yes. Dito, wala ka ng preparation dito na i-turn over na bago pa ako pumasok ng pizza, nakapunta na ako dito sa Parisan. Nauna na to? Oo. Nakapagdala na ako sa umaga ng ano nito, ng mga gamit. Imagine mo, si Sir Marlo pa rin ang nagdadala ng mga gamit. Siya pa rin ang namamalengke. Oo. From raw material to finished product. Ano yun? Para control mo yung quality? Yun ba yung ano doon? Yun yung number one. Quality. Mahirap mag-offer ng walang quality. Hirap. So everyday nadadalaw mo to? Wow. Kasi kami rin, wala naman akong aasahan na ibang pwede. Kami lang dalawa ng wife ko. So, kailangan namin i-manage yung time namin para makaikot. Yun talaga. Pag umikot ka pa, nagre-research ka pa. Pag umiikot,
Pag nagta-travel kami, kagaya nito, Bulalo, from Mindanao, nadala ko dito. So pag nagta-travel kami, halimbawa may pumunta kami sa lugar, nagko-concentrate ako kung ano yung produkto nila. Nandun yung pansin ko. Sila, magre-relax. Nagre-relax. Ako naman, habang nagre-relax, iniisip ko kung ano yung pagkain nila. So itong bulalo na to, ano mas masarap ngayon? Itong bulalo mo o yung inspiration mo? Ayaw ko i-compare eh. Kumopia lang kasi ako eh. Okay. Inopia ko lang siya. Ngayon, kung sasabihin kong mas masarap tong sa akin ngayon, hindi patas doon sa pinagkopyahan ko lang. So, kailangan nilang matikman talaga to. Kung tama yung nakuha ko sa kanila, dinala ko dito. So, ito naman pares, bawat kanto yan, meron tayo eh. Ang pagkakaiba lang nito, hindi yan yung kagaya ng kanto pares na matamis. Nakakain yan. Yung matamis na nakahiwalay yung laman sa sabaw. Ito naman kasi, kaya tinawag na pares, yung pagka-match ng kanin, ng rice niya at saka itong yun yung kailangan mag-match talaga. At saka yung gusto mag-franchise naka-portion na yan. Iwanan nyo yung business, walang problema. Isang kaldero, ibubuhos mo na lang. So isang kaldero mo, alam mo na ilang lalabas na serving. Yes. So in terms of management, kahit wala ka sa store maghapon, more or less, alam mo yung lalabas na figure, na pera, alam mo. Tsaka na madaling kontrolin. So ibig sabihin, everyday, itong karne na dumating dito, alam mo na kung ilan ang lalabas sa serving dyan. Projected na yan. Hanggang kung ilang portion. Kung gaano karami. Sabi, makikita mo lang sa figure ng benta mo, malalaman mo na kagad kung ano yung kung gaano karami na benta mo ng ng halimbawa, ng karne, ng lechon kawali, ng bulalo. Yun lang. Galing. Pinag-isipan, yung kumbaga sa pinag-isipan talaga yung concept nito. Simpleng-simple. Pero sa ngayon, rockstar. Pero pa rin, hindi ko ma-process yung paano mo ginagawa yung 24 hours mo managing 5 restaurants, 4 in effect, kasi yung isa may 2 branch, na iba-iba yung produkto, lahat perfect yung quality na susunod, na wala ka doon sa store. Hindi, ano naman yun eh. Training naman yun eh. Ang maganda lang kasi sa akin, ako lahat yung nakakalam. Kumbaga sa ako yung nagsimula. Itong plato na to, sa akin nagsimula yan. Hindi yung plato mismo na ginawa, yung laman ng plato. Yung laman ng plato, oo. Baka mamaya ma-exaggerate tayo. Yung laman ng plato, ako mismo ang nag-experiment niyan. So, yung lahat ng nandito, in-experiment ko lahat yan, ako ang nakakalam. Gano'n nga katagal na nag-experiment bago mo finally ilabas? Ito na yon, ito yung perfect. 1 linggo. 1 linggo lang? Ano, everyday nagluluto ka for the whole week? Nung nagsimula kami dito, siyempre ako yung nag-experiment kung gaano karami ang ingredients na to, kung gaano ilang portion yung to. Yung proportions ng bawat ingredients. Bawat ingredients. Nakakompute lahat yun? Oo, ako kasi ang nagsisimula. In terms of cost, alam mo lahat yun? Ako kasi ang nagsisimula niyan. So ako magpo-formulate, gaano karaming ingredients na to, itong part na to, gaano karami, anong timbang. Kasi ito, nakatimbang to eh. Nakatimbang na yan. Yung laman niya, nakatimbang na lahat. So yung portion na yon, alam ko na kung gaano karami. Kagaya din itong bulalo, although parang mukhang ang hirap timbangin, di ba? Naka-portion din yan. Ang empleyado kasi papalit-palit lang eh. So pag nagpalit ka, ituro. mabilis lang ituro to. Napakasimple, napakadali. Tsaka ROI nito, no, mabilis. Yung kagaya nito, itong mga
pagkain dito sa Pares, magkano yung dapat na kita para kumita yung business? 'Di ba? Hindi, sa business. Kasi iba, sabi nila 30%. Yung iba, 'di ba? Ano yung formula mo para Hindi, ang basic, happy ka? lahat kasi ng pagkain, ang pinaka-basic niya 60-40. 60-40, meaning 40 malinis. 40 malinis. Wow! That includes yung mga tao, pwesto, Oo. logistics mo, di ba? Dapat, yung cost ng pagkain. dapat 40. Bumaba ka man, huwag ka nang bababa ng 30. Kasi minsan yung inflation. 40 yung malinis. Inflation natin, kasama yan When sa you say atin. malinis, tinanggal mo yung 40, yung natirang 60, gumugulong yon. Oo. Gumugulong yon. So, ibig sabihin yung 40 kinuha mo, savings mo yan, sinisave mo na yon Savings yan. out of the business. Ano na yun? Kumbaga sa profit versus So, when you say profit, tinanggal mo, meaning malinis na yon or eventually kukunin mo pa rin yan para Malinis yun. ibalik sa kanya? Hindi na, yan. malinis na. Malinis na yun. Wow. Dapat malinis na yun. Ang hirap nun 40. Paano? 30, 40. Basta huwag ka nang bababa ng 30. Pag bumaba ka sa 30, lugi yun. Hindi man lugi. Oh. May kita ka pa rin. Pero, Kaya lang, yung target mong kikitain dito, nabawasan siyempre. Kumbaga sa kahit 10% pa yan, kita pa rin yun. kita pa rin. Hindi ka lang masaya. Hindi ka lang masaya talaga doon. Hmm. Kumbaga sa yung effort mo, yung para sa sayo, mawawala. Parang yung effort mo, parang hindi nabayaran yung 10%. Oo. But the 40% masayang-masaya ka yan. Siyempre. Wow. Basta meron kang 40%, okay na yan. Kung kaya mo pa ng 50-50, mas maganda. Tama ba na habang tumatagal, posibleng lumalaki yung percentage ng malinis nakita? Hindi, yung I mean, kasi dito sa business na to, mas malaki yung sa una. mas malaki ang kita Percentage ng kita. sa una. Sa una. And then, Tapos mag-stable yan. Kasi yung trend mo ng una, pataas. Tapos bababa ng dahan-dahan niya konti, tapos mag-stable na yan. dahil ba sa yung tao Yung hype. gusto yung itry, Oo. kaya tumataas, Yes. and then magpa-plateau, ibig sabihin ito na yung totoong Ito na market yung totoong mo. market mo. Dapat yung totoong market mo, 60-40 ka. Yung hype, medyo baliktad yun. 100%. Hindi naman, kaya lang may maganda ang kita na medyo ano pa. Kasi yung turnover nung nung puhunan mo Mas malakas ka ngayon, bago na naman, tanggal ka na naman, mabilis yung Ilang turnover. buwan ang binibigay mo para sa isang project? Sabihin natin isang negosyo, isang project. Ilang buwan ang binibigay mo para sabihin, okay to, click to, ito, stop na natin yan, hindi kumikita yan. Dito, ROI na ito, less than 2 months. Wow. Kaya naman ng 1 month, kaya lang siyempre merong mga factor na kailangan. Kaya yan ng 1 month. When you Depende sa say 2 location. months, lahat ng in-invest mo dito na ibalik sa'yo, Balik na sa'yo. tapos gumugulong siya ng sarili niya. Gumugulong na siya ng sarili niya. Is it because mas maliit ang puhunan mo compared to pizzeria? Yes. Kasi malaki puhunan Mas doon. malaki ang puhunan doon. Kaya mas matagal yung ROI. Pero yung ganitong So, business ang learning natin sa negosyo, hindi palakihan ng puhunan. Pag mas malaki ang puhunan, mas matagal ang ROI. Yes. At saka kung paano mo diskartehan yung business na ginagawa mo. Number 1, diskarte mo, pinag-isipan, at saka pinagtuunan mo talaga ng pansin kung paano gagawin. I think gift yun sa'yo na kaya mong gumawa ng produkto na nanggaling sa'yo. Oo. Yung the formula, yung lasa, 'di ba? Yung quality, galing sa yun Not everybody pwedeng gawin yun Parang talent yun Passion yan. Magsisimula yan. Passion Sa mo yan. passion Pagkain, nasa iyo passion yun na, talaga. nasa iyo Hindi basta-basta natututunan yun. Hindi.
Kasi ito, kagaya na ito, tinikman ko lang sa Bukidnon yan. Nakuha mo kagad. Nakuha ko. Okay, do you have the passion? Kaya mo mag-create ng sarili mong produkto. Plus, meron kang mahabang experience sa food business. Yes. Parang 30 years na yata tayo sa business. More than 30 years. So yung mga natutunan ko doon, ina-apply ko lang Na-apply mo lahat until now. until now. Ano yung mga basic ng food business para mag-thrive yung negosyo? Hindi, unang-una dapat ikaw eh. Ikaw talaga. Sa una, ikaw mo talaga. Pangalawa, pagkatapos nung ikaw, pangalawa, kung magtatayo ka ng negosyo, tingnan mo yung pwesto, yung lugar mismo. Location. Para mag-thrive ka, location. So kahit na napakaganda ng produkto, pag mali ang location, Wala, marami na nag-try niyan. paano mo nasabi na tama ang location mo in the first place before mo in-open ito? Yung level ng tao. So nag-survey ka yung traffic? Siyempre. Food traffic talaga inobserbahan yung produkto nating isa-serve, kailangan ibagay natin doon sa level Nakabagay, ng tao. tama. Nakabagay doon sa level ng tao na yung specific na lugar. So kung ang lugar mo ay mamasa, huwag kang mag-offer ng sosyalin. Huwag ka masyadong mag-offer ng sosyalin. Oo, lalangawin yun. Maglagay ka lang ng portion. Para lang sabing medyo Pero kung maganda naman yung lugar, pwede ka maglagay nun, kaya lang mas maganda pa rin itong ilagay mo. Pa rin. Kasi lahat ng umangat galing doon sa babayan. So that's the reason bakit yung pizzeria ay nagtatribe sa bayan because mas bayan proper yon. Mas, kumbaga sa tawag nila, sophisticated ng konti yung mga tao doon. May purchasing power yung mga dumadaan doon. Yes, purchasing power. Tama ka doon. Yung area na yun. Dito naman, yung environment dyan, siyempre, ordinary worker, hindi kailangan gumastos ng malaki, hindi kailangan magbitaw ng malaki, at saka karamihan, wala rin panlabas ng malaki. Oo. So dapat affordable, pero dapat masarap. Siyempre. Number one yun. Parang Affordability at saka... yung old marketing kasi, parang ang hirap kasi yung old marketing, yung sinasabi nila, kung mababa ang presyo, less than yung... Parang, di ba, tama ba? Pag gusto mo masarap, you put more ingredients. You put mas quality ingredients. Ano na lang yun eh. Add-ons na lang yun eh. So, hindi totoo yan. Hindi totoo yun eh. Kagaya ng mga Italian food. Parang, halimbawa lang carbonara. Ang dami natin pasikot-sikot sa carbonara sa atin dito. Alam mo ba, Italian, kung paano ginagawa ang isang carbonara? Egg yolk, cheese, bacon o kaya yung pork na sinutay lang. Yun lang. Yun na yun. Yun na yun. Pero pag nandun ka sa mga high-end na mga restaurant, carbonara ang tingin mo, parang ang daming, parang complicated. Pero pinaka-basic lang ng Italian na carbonara is egg yolk, cheese, ano pa? Olive oil. Yung pinaka-basic, tatlo lang. So wala nang iba. So kung itatranslate mo ngayon dito sa pares, Ganon din yung pares. Pinasimple ko lang. Binagay ko doon sa masa yung price at saka yung lasa. pero ang lasa niya, hindi lang pang masa kahit social kakainin yung lasa na to. Oo naman, may mga nakakotse rin po kumakain dito. Marami nakakotse. Kumakain dito, dumadayo. Kasi nga, hindi lahat ng nakakotse is galing na sa taas. Nagsimula din yan, kumakain din sila dito dati. So, gusto niyang balikan. Binabalikan niya. Yes. Pabalik-balik talaga sila dito. Wow. Saka dinadayo. Yun yung word of mouth lang yan Wala naman tayong ganong social media na active dito sa Paresan. Sige, Sir Marlo,
Total, kilala ka na ng mga audience. Marami nang natuto sa'yo from your experience. Saan ka nang galing, alam na nila, napanood ka na nila. Nagkaroon ka ng farm. Kamusta yung farm mo, by the way? Farm ko, tumigil muna ako. Oh, Hindi, yung time kasi ang wala. kasi nandito yung main business. Okay. Yung time ko yung wala doon. By the way, yung purpose ng farm before, gusto mong mag-farm para i-source I-supply- out mo doon yung kailangan produce ko. papunta dito. Anong realization? Malayo masyado yung Hindi, farm. masyadong malayo yung farm ko. At saka, hindi ko na pwedeng mahati-hati yung sarili ko ng papunta doon at saka papunta dito. Okay. So, yung oras ko lang yung kulang. Oo. Okay. Kung may oras ako doon, walang problema. Why not? Oo, why not? Okay. Sir, ano ang message mo sa... Kasi lahat naman ng nanonood. Kaya ka rin nanonood ng agri, pumupulot ka rin, di ba? Oo, siyempre. May gusto kang mapulot. Anong gusto mong mapulot nila sa experience mo, sa ginagawa mo, sa business? Hindi, ano lang naman yan. Pag-isipan mo muna kung anong business na gusto mong itayo. At saka huwag kang lumayo sa sarili mo. Huwag kang lumayo sa sarili mo. Huwag kang lalayo sa sarili mo. Ano bang alam mo? Anong alam mo? Anong experience Anong mo? experience mo? Anong passion mo? Passion mo? At the same time, budget. Ano ang meron ka lang Meron na ka budget? lang. Okay. Yung eksakto lang na kakayanin mo, ha? Huwag ka nang mag-source kung saan-saan pa. Yung kakayanin mo. Kagaya na itong parisan, Magkano bang kapital ng parisan? balit lang. Magkano? Hindi, I-believe ko na lang. Gusto ko lang marinig. Ganun ko na lang. Muna ka rin, ha? Hindi naman ganun kalaki yun. Compared to other Compared to food others. business. Kasi kung magsisimula ka na ito, from the scratch, aabot doon. Pero kung kaya mong i-less yung, halimbawa, ikaw na mismo yung gagawa, mas Yung malilesen construction nung yung construction nung ng ano mo, ng store. Oo. Kung kaya mong ikaw yung gagawa, malilesen yung expenses mo. Bababa yung cost. Unlike sa akin, bayad lang ako ng bayad nung pagpagawa. Kasi gusto mo na matapos. Gusto matapos. Yun yung difference nun. Okay. Ngayon, yung puhunan naman na yun, gawin na natin maximum 2 months. Okay. Kaya mong bawiin. Babalik na sa iyo. So yung matitirang, yung 2 months na yun, yung sarili na ng negosyo na yun ang mag-roll. No, yung sarili niya. Paano kung inabot na ng 6 months, di mo pa nababawi yung puhunan? Anong decision gagawin mo doon? You have to stop. Stop ka na. Ilang months ang binibigay mo para mag-stop ka na? 3 months mararamdaman 3 mo na yan. months. 3 months alam mo na yung negosyo kung magpa-fly o hindi. Oo, mararamdaman mo na yan. Pag 3 months na walang nangyayari, isip-isip ka na. Mag-isip ka na, either gumawa ka ng paraan para makabenta mo yung produkto mo, increase, yung sales, or or stop. maghanap ka ng paraan para increase, or stop. Ganun lang kasimple. Huwag kayo matakot magsara. Huwag matakot magsara. Hindi failure yun, sir. Hindi failure yun. Pinoprotektahan mo para hindi maubos. Pinoprotektahan mo yung sarili mo para hindi ka maubusan, para hindi mo maubos yung puhunan mo, mailipat mo o kaya makagawa ka ng bagong negosyo. So it's either gawa ka ulit ng bagong concept, Bagong concept or transfer to another location. Hindi mo pwedeng nag-stop ka, ayaw ko na. Pag sinabi mong ayaw ko na, ibig sabihin nun, wala na yung pera. You stop, you lose everything. Yes. Alright, Sir Ganun lang Marlo. kasimple. Thank you so much. Ang dami na naman natin natutunan. Gutom na sila. Kain na. Yung 3 months after hype o kasama po dun yung hype? Hindi, yung hype kasi, makikita mo na kagad yung sa una pa lang. Una pa lang Yung hype, pag bukas mo pa lang, makikita mo na dinadagsakan kagad ng yun. tao. Dinadagsakan Hype ng tao. yun. Yung hype na yun. Kasama yun dun sa 3 months na consideration. Sa 3 months, oo. Ngayon, kung nawawala yung hype na yon, biglang nag-hype ka ngayong month na to,
the next month is pababa, bagsak ka, kailangan gumawa ka na ng paraan para bumalik ulit yun. itaas mo. Oo. Pero kung yung hype masusustain mo, Mas maganda. mas maganda. Magandang business yun. Pero Ano ang- eventually ano- kasi kahit Kahit anong na gawin mo, may curve, no? may curve yan. May curve talaga. May curve yan. Normally, pag ganyan yan, Bababa tapos yan. bababa yan ng malalim na baba, Hindi naman lalim na baba. Okay. Pagka ano, galing ka sa baba, makyat, bababa ka ng konti, and then magpa-plateau. Pa-plateau na yun doon. Magkano na yun? Wave na yung plateau mo. Pero Hindi kung pantay talaga. from the hype, bumaba konti, tapos biglang tumaas lalong pataas, Mas maganda. anong nagawa mong tama pag ganun? Pag from the curve, biglang tumaas. Tama yung concept mo. Tama yung concept mo. Ibig sabihin, hindi na lang nila tinatry. Maraming nagtatry, maraming bumabalik. Maraming bumabalik at sa maraming itadagdag. Maraming nadadagdag. Ano pa, may question pa yung videographer natin? Hindi, kaya pag magninegosyo ka, huwag ka mag-i-stay ng isang brand lang. That's the reason why si Sir Marlo, yung Prosina Pizzeria. Prosina Pizzeria, one, merong karinderya, merong yung Gotong Batangas, ano pangalan nung? Pilomenos Gotong Batangas. Pilomenos Gotong Batangas. Gotong Batangas, and ito, Mars, Papa Mar Parisan. Papa Mars, Parisan, At Bulaluhan. at Bulaluhan. So no matter what, ano bang may mangyari dito sa apat, yung isa, ano siya, manganib siya, merong tatlo. Yung dalawa manganib, merong dalawa. Oo. Na hihila sa kanya pataas. Yun yung tinatawag nilang kailangan maging resilience yung Pero hindi ka agad-agad yan na pwede mong gawin yung ganon. Hindi, Kasi you're spreading yourself too thinly rin. It takes time. It takes time. Yeah. Kasi yung unang-una, ano yung susunod kong gagawin negosyo? Oo. Siyempre, After isipin na mo rin. na-establish mo yung Na-establish mo isa. yung isa, anong kasunod mong gagawin? Hindi mo kailangan mag-stop eh. Successful yung isa, mag-stop Yeah. ka, hindi na. Kailangan mag-isip ka ng So along the way, habang tumatagal ka, na-meet mo yung success, then start building another business. Don't start a new business pag hindi pa stable yung main business. Oo. ano yun? One at a time. One at a time. Sa pagtatayo ng business, one at a time. Yeah. May katanungan pa yung ating videographer. Videographer pala natin si Cheska. Kaya nagtatanong. Pakita mo naman si Cheska. Pakita mo. Magpa-franchise daw siya eh. Mag-franchise. Punan daw ni, direct. Maliit lang. Again, thank you so much, Sir Thank you, sir. Marlo. Thank you, sir. Maraming salamat. Oo. Ay, may bago tayo ulit event September 28, 2025 sa Elements at the Centuries Agribusiness Connect. So, yung unang event sir. natin ay meet and greet. Ito hindi na, more on conference type talaga. Okay. Sana makapunta ako ng pagka. Makakapunta ka sir kung gusto mo. Wag lang may sakit tayo. Open na po ang registration ng Agribusiness Connect sa September 28, 2025 at Elements at Centuries. Dito po yan sa EDSA Corner, Quezon Avenue. Meron po tayong panel discussions. Marami po tayong topics from rice and corn, high-value crops and protected cultivation, fruit orchard, livestock and poultry, aquaculture, farm machineries and post-harvest, manufacturing at syempre, entrepreneurship. Ito po yung agribusiness. Meron din tayong business socials, exhibit, at syempre, dinner. Avail the early bird discount, strictly no walk-in. Agribusiness Connect. Register now. Agribusiness merch is now available on Shopee and Lazada. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.